Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at ito nga mga karibyo natin na ipinakita na palasyo na gulat kay Marcoleta. Yan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating alamin at bibigyan ng komento ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat, kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at palike na rin po ng video ito. Maraming salamat po. At eto na nga, simulan na po natin to. Sawana ang bayan ko sa magnanakaw na tao. So yan mga kababayan, bago po natin muling i-play ang video ito, pasadahan po muna natin ang mga nagte-trending na mga balita dito po sa mundo ng social media. At eto nga, si Atty. Topacio mga kababayan, meron pong ibinulgar kung bakit ito po siguro ang dahilan kung bakit nasibak si Miss Eden Suarez Santos dyan po sa Malacanang press corps. Eto mga karibyo natin, bigyan po natin ng reaksyon. Ang video ito, eto na po. Sinabi na nga sa inyo kung ilan, gusto nyo pang malaman kung saan. Pampira! Ano ba naman klaseng mga tao Pabilong kayo? binanata ni Atty. Topacio si PCOU Sec Attorney Claire Castro kaugnay sa kanyang pinakahuling issue. Paano tinatanong siya? 4,000 na daw na barangay ang drug-free. Tinanong sa kanya, ano-ano mga barangay doon? Malay ko ba? Ala? Hindi, nandiyan na sa YouTube, hanapin mo. So sabi niya, may napagawa ng mga rehabilitation centers para sa mga drugs, sa mga drug addicts. Tinanong siya, ano-ano ho yung mga address? Hindi ko alam. Sinabi niya talaga? Oo, hindi, hanapin mo. Swear. I-fact check mo ko. Sige. Kasi naman kayo, mga reporter, yung mga kapatid ko sa media, kayo naman ang sasama ng ugali nyo. Bakit? Sinabi na nga sa inyo kung ilan, gusto nyo pang malaman kung saan. Pampira! Ano ba naman klaseng mga tao kayo? Dapat maghanap kayo. Masyado kayong matanong eh! So, huwag na kayo magtatanong, lalo na pagka si Auntie Claire. Oo na lang ng oo, tango na lang kayo ng tango. Di ba? 4,000. Wow! 4,000. So yan mga kababayan, maaring ito kaya ang dahilan. Yung pagtatanong kaya ni Miss Eden Santos, ang dahilan kung bakit siya nasibak mga kababayan. Kasi parang napakababaw naman na dahilan kung ambush interview, di ba? Sa presidente ang kanyang ginawa. Di ba? Dahil idinadahilan po ni Atty. Claire Castro, no? Yung ginawang bridge protocol, no? Ni Miss Eden Di Umano, yung kanyang pagsasagawa ng ambush interview kay President Bongbong Marcos Jr. Di ba mga kaubayan, pag sinabi nating ambush interview, ano po yan it is part of the job description ng isang reporter, di ba? Kasi may mga pagkakataon talaga, meron kang gustong itanong at gustong makuwang sagot mula sa presidente. So you have to do that, no? Siguro naman hindi naman siguro ganun-ganun na lang 'yun, 'di ba? Pumasok lang. Siguro ko naman may respeto rin naman siguro itong si Miss Eden Santos at may pinagpaalaman 'yan, 'di ba? Sir, pwede ba akong ganun? Makapag-tanong lang? Diba? Ano yan parang educated person ito. Hindi po ito Well, anyway. Pero ang nakikita talaga nating dahilan mga karibyo natin, maging tayo man dito sa ating munting channel, mga kaubayan, ito pong mga direktang, unscripted na mga tanong ni Miss Eden Santos. Anyway, ano po ang inyong masasabi dyan? I-comment nyo na lang mga kaubayan. At eto, pasadahan din po natin ito. Sabi po dito ni Jose Claire Castro, trilyong utang ng Marcos administration ginamit sa infrastruktura at serbisyo para sa tao. Nako. Wag nyo naman po kaming gawing bulag, Trilyones po ang inutang. Nasaan po ang infrastruktura? Serbisyo sa tao? Oo.
ayuda. Pero yan ba ang kailangan talaga ng taong bayan? Ha? One time, yung iba nga, hindi nga nakakakuha ng ayuda eh. Di ba? Sa infrastruktura naman, nako, kayo na nga lang mga kababayan, ang magsabi kung meron ba talagang, eto ang sabi dito, ipinaliwanag ng Malacanang kung saan napunta ang mga inutang ng gobyerno na umaabot sa trilyon-trilyong piso sa loob ng 3 taong o kalahating termino ng President Marcos. Anya, ito ay ginamit sa growth, enhancing investment. May investment pala tayo. So umuutang tayo para sa investment. Nako po. Okay. Growth enhancing investment tulad ng infrastructure. Nasaan kaya ito? Education? Meron pala sa education. Di ba nga tinapyasan ninyo ng budget ang Department of Education? Agriculture, health and social services. So yan mga kababayan, dyan daw po napupunta ang trilyon-trilyong inuutang ni President Bongbong Marcos Jr. Parang may kulang. Di ba? Parang may kulang. Sa bagay, subukan nating intindihin to. Growth enhancing investment tulad ng infrastructure. Infrastructure ng mga congressman, no? Tulad ng mga bahay nila. Okay? Infrastructure din naman yan di ba? Mga iba't ibang bahay nila sa iba't ibang lugar. Okay? Education. Okay? Yung mga pinag-aaral nila. Di ba? Agriculture. Ano bang anyway. Ano ba sa agriculture? Yung mga pagtatanim nila. Tulad ni Risa Ontiveros, nagtatanim ng mga witness. Sa ICC, may tanim witness din, di ba? Health and social services, mga kababayan. Kinuha nga nila yung PhilHealth eh. Paano mo masasabing para sa health? Ay, nako. Claire Castro, wag mong gawing ob-ob ang taong bayan. Nakikita po ng taong bayan kung ano ang inyong mga ginagawa. Kung ito ba ay may magandang resulta na idudulot sa taong bayan. Kasi sabi po dito sa nag-comment, sa loob po ng 3 taong pagsisilbi or paninilbihan ni President Bongbong Marcos Jr., wala naman pong nagbago. Di ba? Ito, pakita po natin ito. Sabi po dito ni Sir June Abines. Sabi niya po dito, kung titingnan natin si Duterte, build. Sa ngayon, iba. Destroy, demolish. Sa madaling sabi, sa nakalipas na 3 taon, wala tayong nakitang magandang nangyari sa buhay ng mga Pilipino. Di ba? Totoo po yan mga kababayan. Salamat po Sir John dito po sa statement na ito. Kasi kung hindi po dahil dito sa statement na ito, hindi maiintindihan ng ating mga kababayan kung ano nga ba talaga ang nangyayari sa ating gobyerno, sa ating bansa ngayon. No? Sasabihin ng iba, bakit ka naman naasa sa gobyerno? Diba? Mali, mga kababayan. Diba? Nasa gobyerno talaga ang solusyon. Diba? Kung naghihirap tayo ngayon, it is because of the government. No? Hindi dahil sa kasi nga wala kang trabaho, diba? Maybe that is also the reason. Pero mas malaki po ang responsibilidad ng gobyerno, mga karabin natin, sa paghihirap ng ating bansa. It is not you, no? Being tambay, no? Na nagpapahirap, because the government should do something, no? Para magkatrabaho ang mga Pilipino. Pero yun nga, ang mahirap, no? Yung iba, umaasa na lang din sa gobyerno because of the so-called ayuda.
And that is the program of the government, no? So, gobyerno pa rin talaga eh. Ha? Gobyerno at gobyerno pa rin talaga ang masisisi. Bakit kayo mamimigay ng ayuda tapos sasabihin nyo, para makatayo sila sa sarili nilang mga paa? Ha? Saan banda ng pamimigay ng ayuda ang magiging independent ang mga Pilipino? Diba? Nagiging dependent na nga sila eh. Ha? Hindi na sila nagtatrabaho. Umaasa na lang kasi they're expecting, no? Every month na may aayuda sa kanila. Kasi pinasanay po ng gobyernong ito na maging dependent, no, yung mga Pilipino. Pero kung livelihood project po ang inyong ginawa, maybe maging ano sila, maging tumayo sila sa sarili nilang paa. Kasi isipin mo, pinaghirapan mo yung perang yan eh, di ba? Eh ngayon, paupo-upo ka lang, matutulog ka lang, may pera ka na pag kinabukasan, di ba? Dahil sa ayudang yan. So useless po ang ayudang yan at hindi po natutuwa ang nakakaraming Pilipino. Lalong-lalo na yung mga taxpayers, mga kaumbayan. Hindi po natutuwa dyan sa pamimigay ninyo ng ayuda. Okay? Baka kayo lang ang natutuwa na taga-gobyerno. Dahil siguro, mas malaki ang kinikita ninyo kaysa po sa inaayudahan. No? Yan ay opinion lang po natin. Ha? Anyway, ano pong inyong masasabi dyan mga karibin natin? I-comment nyo na lang. At ito, President Bongbong Marcos Jr. Favors bill mandating government officials to waive bank secrecy rights. Yan mga kababayan. Ako natatawa ko dito. Bakit? Ha? Pangako ito eh, no? Oh. Favor lang siya, di ba? Parang sang-ayon lang siya dito sa bill na ito. But it is not yet law. Hindi pa po ito batas, mga kababayan. Sang-ayon, syempre, para hindi ka magmukhang ano sa tao, di ba? Kasi marami pong gustong-gusto ng maging transparent talaga ang gobyerno. Oh. Because of this bank secrecy right, no? Yung magbibigay ng waiver, mandatory. Oh. Di, paano yan? Kung magiging batas ba ito, ikaw ang kauna-unahang magpapakita ng iyong bank account, President Bongbong Marcos Jr. Pero sa palagay ko, mahirap din ito eh. Sapagkat mga kababayan, kapag nangyari po ito, magsisiano na to, gagawa po sila ng paraan eh. No? To make sure that their bank will look like clean, di ba? Malinis. Lilinisin po nila yan. So, sana ma-trace yung trail, no? Para malocate kung ano-ano yung mga bahala na sila doon, okay? Pero what I'm trying to point out dito mga kaubayan, kung sure ba talaga si President Bongbong Marcos dito? Kasi kapag nangyari ito, yung pamilya na ang uunahin, di ba? Oh, yung pamilya na. Baka maungkat lahat ng, di ba? Ill-gotten wealth. Oy, nako, lagot na. Anyway, mga kaubayan, ano pong inyong masasabi dyan? I-comment nyo na lang. At eto, last po natin pag-uusapan, sabi naman po dito ni Senator Juan Miguel Zubiri, they want to remove Vice President Sara Duterte from office para yung iba makaupo at yung iba mawalan ng kalabang kandidato pagdating ng halalan 2025. Correct? Diba? Bukod pa po dyan mga kaubayan ay yung iba ay gumagante sa ginawa ni former President Duterte at ibinubuntong ang kanilang galit dito po kay Vice President Sara Duterte. Tulad na lang po ni Dilima. Di ba? Oh, ito galit na galit po ito sa nakaraang administrasyon. That's why, no? Nakikita po natin kay Dilima ang picture, no? Ng galit na tao, no? Gusto ng revenge. O yan mga kabayan, ano po ang inyong opinion, reaksyon patungkol po dito? I-comment nyo na lang. At eto, pasadahan po natin ang video ito at bigyan po natin ng reaksyon. Eto na po. Ang balita ngayon.
Trending at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang matapos magpadala ng liham ang Presidential Communication Office sa tanggapan ng Net25 upang hilingin na tanggalin sa Malacanang Bet ang nag-iisang magaling na reporter na siyang tila nagbulabog sa lahat ng di umano'y kabulastugan ng gobyernong Agba at sa lahat ng di umano'y kasinungalingan ni Malacanang spokesperson Claire Castro. At ang magaling na reporter na iyon ay walang iba kundi si Eden Santos ng Net25. Idinahilan umano ng PCO sa liham ang Ito mga kaubayan, ito na, bigla ko lang naisip ha. Baka kasi na-set up lang ha? Itong si Miss Eden Santos dito sa palasyo. Maybe lang ha. Kunyari, inutusan siya, may nag-utos na, sige, itanong mo ito. Ha? Kay President Bongbong Marcos Jr. Whatever it takes, di ba? Pwede naman siguro, di susundin yun. Baka na-set up lang to. ani ay paglabag umano sa coverage protocol ni Eden Santos nang lapitan si Pangulong Marcos Jr. sa isang event sa Tarlac. Ayon sa ilan na itinalagang mamahayag sa palasyo, hindi mabigat na dahilan umano ang paglabag sa coverage protocol para alisin ang isang reporter maliban kung siya ay pinag-iinitan ng mga officials at senatorial elect Dante Marcoleta. Tila binasag na ang katahimikan at matapang na nagsalita na sa publiko at tila sinampal ng katotohanan. Di man pinangalanan, ngunit tila nasapol ng kahiyan at katotohanan ang di umano'y kasinungalingan ng Presidential Communication Office ni Marcos Jr. at ang spokesperson ng Malacanang na si Attorney Claire Castro. Gaano kaya katotoo ang balita na ito mga kababayan? Ating alamin. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka palalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, matatanda ang ilang beses nang nag-trending sa mundo ng social media at napansin ng taong bayan ang tila palitan ng tanong at sagot ni na Eden Santos at PCO Officer Attorney Claire Castro sa mga press briefing ng palasyo at tila ilang beses ding halos hindi makasagot at tila huli sa sariling bibig ang di umano'y mga kasinungalingan ni Claire Castro. Matapos ang nasabing pagpapatanggal kay Eden Santos ay agad na umalma umano ang Net25 sa hirit ng PCO. Samantala, ito daw ang umano'y naging video na pinagbasehan ng Malacanang upang sana'y tanggalin ang magaling na Net25 journalist na si Eden Santos. Ito ang video ng ma-ambush interview ni Eden Santos kay Marcos Jr. Pagmasdang mabuti, ito raw ba ang dahilan kaya't ipagpapatanggal na kaagad as palace reporter si Eden Santos? Ngunit pansin ng ilan sa ating mga kababayan na tila kitang-kita nga raw na ayaw nila kay Eden Santos dahil di umano sa kanyang mga katanungan na siyang hindi umano nasasagot nang wala sa hulog ng inyong spokesperson na si Attorney Claire Castro. Kaya't welta tuloy ng ilan sa So ang tanong nga dito mga kaubayan, nakita nyo naman po yung interview, no? Yung ambush interview. Ang ano ko lang naman dito, wala namang threat. Is there any threat to the president? Yung pagtatanong ni Miss Eden Santos, di ba? Wala naman. Bagkus ini-entertain pa nga ni President Bongbong Marcos Jr., di ba? Habang naglalakad silang dalawa, sinasagot pa. Kung nalabag pala ang protocol, supposed to be President Bongbong Marcos Jr. will not entertain, no? Miss Eden Santos. Pero wala naman tayong nakitang ganon, di ba? At saka hindi lang naman pala si Miss Eden ang nandoon. Yung iba nandun rin di ba? Sumasabay rin. Si Miss Eden nga lang ang nauna, mga kababayan. Well, anyway, ano pong inyong masasabi dito mga ka-review natin? I-comment nyo na lang po. At yan, maraming salamat po. Please don't forget to like the video. Maraming salamat po. Sawa na ang bayan ko sa magnanakaw ng tao.